So ayan, kami po ay magpapagawa ng deed of sale para dito sa kotse na sinasakyan namin kasi mamaya hindi namin to. Bibenta ko na sa donya na katabi ko. Ayan po, ang anak niya magdadrive mamaya pag natapos. Kung hindi, bukas. Ayan. On the way kami to attorney's office for deed of sale. So, ayan. Ngayon, so, magpagawa ng deed of sale. So, ayan. Okay, kami naman ay paalis na. O, dahil lunch na, so, kakain kami sa sa paborito ng aking asawa na kainan sa Balsa Malabon. So, yan. Siyempre, may bisita kami, dapat i-accommodate. Okay, so, ano nga yung pangalan nun? Ang pinaana sa atin? Ipa? Part of protocol pa rin. So, nandito kami sa kumukuha ng highway patrol clearance. So, ayan. Check pa pala yung sasakyan kung totoo, kung iyon pa rin. Ayaw pa kami Di ba detect? So, ayan, nandito kami ngayon sa LTO Malabon. Ang hirap pala mag-process ng papel pag magbenta ng car. Ayoko na magbenta ulit. So, ayan po. Sa sasakyan, inspection pa ng LTO Malabon kasi dito to namin pinaregister ng bagong bili ko. So, ayan, kailangan daw inspectionin pa nila para bago mag-change din for approval. So, ayun, mahirap talaga pala kasi asikasuhin mo pa, kung ano-ano pa, ayun. Ang huling sulyap ko kay Olo, nalulungkot na ako, iwanan mo na ako. Ingat kayo. So, yun ang car ko na after nung makuha ko sa Toyota ay kinuha na rin naman ang pamangkin ni William para bilhin. Maganda pa to eh. So, ayan. Ayun nga. So, ayan. Mahirap din pala yung ikaw ang nagbibenta ng car. Ikaw ang may-ari ng car. So, kasi pag binenta mo, so dapat diretso na transfer sa pangalan nung nakabili. Para at least may man ang mangyari doon sa car na yon, hindi mo na responsibilidad, kundi responsibilidad na ng bumili. So, una sa lahat, ang ginawa namin para sa mga gustong magbenta, yung nagpagawa kami ng deed of sale. Siyempre, bago magpagawa ng deed of sale, so, road test muna yung car. Then, if agreed, deed of sale. So, yan. Nagpagawa kami ng deed of sale pero nagbigay na ng down yung bumili ng car ko.
So, then after the deed of sale, so pumunta naman kami sa sa highway patrol clearance doon sa may Caloocan, doon sa may station. So, highway patrol clearance doon para i-check kung may problema o kung wala mang problema ba ang aking sasakyan, kung ito ba ay hindi naman nakaw. So, iyon. At iti-test din yung sa macro. So, yan, iti-test. Pero, syempre, babayad ka sa land bank. So, ayan. So, hindi naman kamahalan. So, pag after nun, pagka-test, so, yan. Pag okay na, ibabalik doon sa police, doon sa office ng highway patrol sa clearance. So, bibigyan ka ng ng resibo na okay, cleared na to. Bibigyan ka ng certificate na ito ay na-check at wala naman na problema. So, at the same time, yung nandun yung resibo ng binayaran mo. So, ayan. After nun, isi-send ka na sa LTO. So, kung saan nakaregister yung car mo nung binili mo, so doon ka pupunta. So, akala namin, pwede sa Nabotas kasi ang Nabotas is hindi masyadong matao. Pero, pagdating sa Nabotas, pinapunta kami sa Malabon since doon pala nakaregister yung sasakyan ko na binili ko. So, doon ang original receipt. So, kasi ang napaka-importante ng ORCR na original. So, pagdating doon, ang ginawa namin is, doon na sa LTO Malabon, so, nagsabi kami na papatransfer to. So, may proseso pa, chinek pa, yung ORCR na bago, yung kung ito ba ay nakaregister. So, pinahintay pa kami hanggang sa it's okay. So, kami ng affidavit. Sinend kami doon sa abogado na pinagawa ng affidavit daw of warranty. So, after nun, nagbayad din kami ng kunti lang, 150 yata. Then, balik naman kami. So, after nun, nung akala namin transfer na, hindi pala pwedeng ma-endorse agad na yung car. Hanggat magbayad muna daw kami ng insurance para at least ma-endorse na. Siguro insurance dahil pag napunta na sa kanya ang car, so hindi na po problemahin pa ng may-ari. Halimbawa, pag back to na sila, umuwi na sila papunta sa kanila, yung nakabili ng car. So, kung na-aksidente, para at least yung responsibility na ng bagong nakabili. Kaya, yun, nagbayad kami sa insurance agad since ay malapit naman na yun pero na mag-renew. So, pero nagbayad kami ng insurance. At least, insurance na nung nakabili, yung sasakyan, under na nung nakabili. At the same time, pagbalik namin doon sa City Hall, so, ayan, naghintay pa rin kami ng few minutes and then, na-issuehan na ng ORCR na bago. Ayan, ORCR na bago. So, ibig sabihin hindi na ako ang may-ari ng aking car. So, ayan, nalungkot naman ako, but then again, kailangan din naman na tanggapin ang katotohanan. So, ayan po. So, nakuha na sa akin yung car. Thank you.